mukhang nagkakatotoo na po yung lagi ko sinasabi rito na may mga kanser na yung mga magnanakaw ng mga politikong yan. At di ba, sunod-sunod yung sinasabi ko na may kanser sa ganito, may kanser sa ganon. Ngayon po, mayroong bago. Isang senador po ito na may kanser, stage 4 cancer ng Almoranas po. Matindi, stage 4 cancer. Tama po, kanseros din po kasi ang Almoranas eh. At nako, gusto kong tulungan sana ito eh. Kaya lang buwisit ako dito sa ito eh. Napakasimple lang naman sana ang gamot yan. Kung sa doktor, wala pong gamot yan. Ang igagamot lang na paampat din lang yan dugo ng Almoranas nito. Yan lang ang pwedeng igamot ng doktor. Pero itong alam ko sana, totally, burado po yung Almoranas na yan. Sa napakasimple lang gagawin. Pero bakit katutulungan tong hayop na ito? Gago. Ayan po at sunod-sunod na po yung pagkakakanser nitong mga kawatang ito. Anyway, tatalakayin po natin yan mamaya lamang po. At bago po natin ipagpatuloy yan, ay siyempre nais ko po munang ipaabot ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers na sana manawari ay ligtas kayo sa anumang uri ng kapahamakan, anumang uri ng mabibigat na sakit, anumang uri ng mga mabibigat na problema sa buhay, bagkos ang darating sa inyo, swerteng walang katapusan. Yun naman po lagi ang aking pinagdarasal para sa inyo. At antay lang po, kung hindi pa man po nagagrant sa inyo yung mga swerteng lagi ko sinasabi sa inyo, antay lang po kayo. Baka po na traffic lang, at baka hinarang lang nitong bangag na ito, ay alam nyo naman, 3.7 trillion ang kinulimbat itong bangag na ito. Baka mamaya, yung biyaya or swerteng ibibigay sa inyo ng ating Panginoon, baka harangin din po itong kawatang bangag na ito. At ayan po, at balikan po natin. At itong senador na may stage 4 cancer, ay sabihin na naman itong mga bugok na pangalanan ko kasi takot daw ako magpangalan. Kailan ako natakot dito, unggoy ka? Naghahamon nga ako ng patayan dito, paano matakot ako? Pangalanan ko, pinapangalanan ko naman meron ba akong hindi pinangalanan? Kagaya ito, may stage 4 cancer na Almoranas, itong si Lacson. Mamamatay na rin po ito. Sabi ko nga, kahit nagdideliryo yan, sana, dahil sa halimbawa mamamatay na, kahit na last minute na lang, dahil lang kung doon lang sa stage 4 cancer niya sa Almoranas, ay pwede pa natin pagalingin yan. Pero bakit ko nang gagawin? Hindi nawi. Ayan. So alam nyo na, mamamatay po yan. At bukas po, isasabihin ko rin po yung isa na mayroon pong AIDS. Ayan. May AIDS po na senador. May AIDS. Bukas ko po yung sasabihin. Pero ito pang samantala, ito si Lacson, stage 4 cancer, Almoranas po. So, ayan po, abangan natin. Mamamatay na rin po yan. So, mukhang nagkakatotoo yung ating mga sinasabi rito. Pero hindi ko naman nakita ang personal. Ito po ay binigay lang na feedback sa atin. At yun nga pong pagkakasabi. So, deserve ninyo yan. Di wow, lahat na lang kayo magka-cancer, di ba? At kaya nga dito, unti-unti kayo mamamatay lahat ng mga magnanakaw kayo. Lahat. Sa yung congresswoman na may pabigay-bigay ng pera, namimigay ng pera ng eleksyon, na may paganyan-ganyan pa sa noo, yung pong parang drum na pinutol mo sa gitna, tapos nilagyan mo ng pinadamitan mo ng Pilipiniana, may AIDS po. May AIDS. Marami po dyan sa
House of Representative, congresswoman, congressman na may mga AIDS. At katunayan, yung isa dyan, sa pangalanan natin, itong si Delilah, nabubulok na po ang bilat niyan. Dahil kinakain na po ng uod yung bilat niyan. So, hindi lang pala AIDS, kundi talagang malala na. Nakakadiri itong mga hayop nito. Sobrang nakakadiri. Itong si Risa, tanggi ng tanggi na hindi raw niya boyfriend si Llamas. Ay, ano yung kumakalat na mga naka-holding hands sila? Naka-holding hands. Nagsusubuan. Di ba? Tapos tatanggi niya na hindi raw niya boyfriend si Llamas. Ay, putang ina. Yun pala, si Llamas na yan, kaya hindi sila nagkatuluyan dahil ang bantot daw pala ng bunganga niyan kasi hindi raw nagsisipilyo. Sabi ni Atty. Guanzon. Hindi raw nagsisipilyo si Llamas kaya ang bantot daw para daw inidoro. Inidoro ang kanyan ang bunganga ni Llamas na yan. Ito pa palagay ko mayroong cancer sa utak ito si Kwan. Ito si Gadon, bumirada na naman si Gadon. Di ba? Na ang sinasabi ay bubo daw si BP Sara. Bubo daw at siya raw ay matalino. Gadon. Bakit si BP Sara hindi natanggalan ng lisensya ng pagkaabogado? Bakit ikaw ay natanggalan? Nadisbar ka? Sino ngayon ang bubo sa inyo? Ito talaga si Gadon na ito. Ito po yung nagkiklaim na kababayan ko ito, taga Mindoro daw po siya. Ay, si Gadon. Ayan po nagkiklaim na kababayan ko dito sa Mindoro. Ay, sa totoo lamang po, noong nag-claim yan na taga Mindoro daw siya, napaigtad ako. Sabi ko, nako, na mambubudol ito. Sabi yung ganyan. Alam niyo ba mga kaibigan, kaya hindi ako naniniwala na taga Mindoro yan, si Gadon. Kasi sa totoo lang po, pagka nakakita po kayo dito sa Mindoro, nang ganyan ang mukha kay Gadon, tapos titigan nyo yung ilong niya na parang troso kalaki, yan po mga yan ay dayo lang dito sa amin. Hindi po talaga sila taga rito sa amin. Mga dayo lang po yan. Pagka ganyan po kapangit ang makikita ninyo. Hindi po taga Mindoro yan. Basta ganyan ang itsura. Yung bang parang pwede ka ng kanyan. Halimbawa kung tistisin mo yung ilong ni Gadon na yan, pwede ka na makapagpatayo ng kanyan building na kahoy puro tabla gagamitin mo dahil dyan lang sa ilong niya. Yan po ang tandaan ninyo hindi po taga rito sa amin sa Mindoro si Gadon dahil wala pong taga Mindoro na ganyan ang itsura kay Gadon. Maliwanag po kapag ka nakita nyo na po yan si Gadon, ganyan ang itsura na parang hindi mo maintindihan, na parang kanggaro, na parang unggoy, na parang hindi mo maintindihan, parang hindi naman mukhang tao, na hindi naman mukhang hayop. So ano ngayon? Hindi mukhang gago. Ayun, di ba? Hindi po taga Mindoro yan. Pagka nakakita po kayo ng pangit, ayan, dayo lang po yan dito sa amin. So maliwanag po kaya wag po kayo magpapaniwala. Ayan. At yan yung sigaw ng bobo ng bobo ng bobo. Sa totoo lang po, itong si Gadon, alam niyo po ba kung saan nanggaling yung salitang bobo na pinagsisigawan niyang bobo-bobo na yan? Sa isang paslit lang pong bata. Sa isang paslit na bata. Nanggaling yung salitang bobo. Bagamat naikwento ko na po ito, pero doon po sa mga hindi pa nakakaalam, para lang po malaman ninyo. Mayroon po mag-ina na nagtitinda ng isda. Yung nagbabahay-bahay na nagtitinda-tinda ng isda. Yung nanay, sunong-sunong niya yung bilao na may isda. Siyempre, sabi, nagtitinda sila ng isda, sabi ganyan.
ay nataunan man nadaanan niya itong si Gadon. Ano yan? Tingnan ko nga yung isda ninyo, sabi ni Gadon. Di inilapag ng kwan, nung nanay yung isda ang paninda nila. O, nandun din yung bata. Magkano ba itong kwan? Magkano itong tumpok-tumpok ba ito? Opo, tumpok-tumpok po. Magkano per tumpok? 150 po yan. Ay, napakataas na po. 145 na nga ang kwan yan, ang puhunan. Parang 5 piso lang yung tubo namin. Sabing ganyan nagtitinda. Oh, sabi ni Gadon, kung ganon, oh, sige, bibilhin ko lahat yan. Ilang tumpok ba yan? Bibilhin ko lahat. At bibilhin ko ng tigi 100 bawat tumpok. Sumabat ngayon yung kwan. Yung bata na kasama ng nanay. Ay, bubo ka pala eh. Sabi ganyan ng bata. Dito kay Gadon, ha? Sinabi na nga ng nanay ko na ang puhunan na dyan sa isda, 145 na. Tatawaran mo ngayon ng 100, ay di bubo ka. Yun. Doon na ngayon nagsimula si Gadon na nagsalita ng bubo. Sa katunayan, yung pagsasalita niya ng bubo, pinapatungkulan niya yung sarili niya. Kaya po, mahilig pong magsalita ng bubo yan. Pero sa sarili po niya pinapatungkulan. Dahil nga doon sa nangyayari doon sa bata na sinabihan siyang bubo. At sa totoo naman talaga, kung lang po yan, ilong lang po ang malaki kay Gadon. Utak, wala po. Baka lusaw ang utak niyan. Lusaw po ang utak niyan. Imaginin mo na kakampihan pa niya si Bangag na hindi rin nag-a-addict si Bangag. Ay pareha sila. Palagay ko ito may cancer na rin po ito. Hindi pa lang, wala pa lang nagbibigay ng impormasyon sa akin. Pero alam ko may cancer na ito. May cancer na ilong yan. Kasi lumalaki ng lumalaki. Bawat salita niya ng bubo, lumalaki yung ilong ng gagawin yan. Di ba? Ayan. So magkakambandamatay po, mag-akwan po dyan at mag-antay-antay lang po, mag-antabay lang po tayo. Dahil kung meron kayong time, ay kantahan na lang natin ng mga Ave Maria itong mga mamamatay na ito. Di ba? Para makakuan man lang tayo, tawag doon, makikisimpatya na rin tayo doon sa mga mamamatay na mga magnanakaw ng mga politikong ito. Marami po dyan sa Kongreso. Sa mga congressman at congresswoman, mamamatay po. Marami. Kasi may mga cancer na po lahat yan. Yung iba po dyan, may mga AIDS na. Paano? Walang ginawa dyan kundi ang magpa-bimbang. Lalo na ito si Delilah, ang lakas-lakas ng loob na magpabimbang. Puro balat na lang yung bilat nito. Ito rin si Risa, ang hilig rin magpabimbang ito si Risa, ang potla na ng bilat niyan. Tingnan nyo nga. Tapos, kadiri naman si Liamas lang yung lalamas-lamas sa kanya. Naku po, kadiri. Hayop. Anyway, at pero kung makiusap naman sa akin si Lacson, pwede natin gamutin yung kanyang almoranas. Ayan, at tayo naman ay mabait na tao. At bagamat buisit ako dyan, ay palagay ko ito ay nadadala lang din ito. At siyempre, baka mas matimbang yung isang malitang pera kisa doon sa prinsipyo. Ayan ngayon ang nangyari, nagka-almoranas ka naman. Anyway, pwede pa rin kitang turuan ng gamot. Pero pagka yung oras na mamatay ka na, ha? Pagka halimbawa, inaakala mong mamatay ka na mamaya, 1 hour before ka mamatay, tawagan mo ako at ituturo ko sa iyong gamot ng iyong almoranas. No? Doon nagkakaintindihan tayo. At doon sa mga subscriber ko na mga nag-comment na sino yung may almoranas, di ba? Naituro ko na sa inyo, ayaw ko pong ulitin na dito, ha? Naituro ko na yan sa inyo kung ano yung dapat yung gawin, ha?
At yun, talagang rin naman kwan, ang dami mga nangyayari ngayon. Grabe, ang dami. Trilyon maglalabasan na. At ito pa ang isa. Ito ang pinakagrabe. Buong bansa, pinag-uusapan tayo. Lahat ng buong daigdig, buong bansa, pinag-uusapan itong ating presidente. Na puro pagsisinghot na lang daw inaasikaso, tapos puro pangungurakot na lang daw. Kaya zero na po ngayon yung mga nag-invest po dito sa atin na mga foreign company. Wala na po. Naglayasan na. Zero na po yung wala na po natira. So ano pang mangyayari? Mag-antay lang po kayo ng ilang sandali. Mararamdaman nyo na. Ngayon pa lang napakarami nang hirap na hirap sa buhay eh. Pero doon po sa mga medyo may kaya-kaya ng kaunti, mararamdaman nyo na po yan. Antay lang po kayo ng kaunting panahon. Dahil dito sa ating mga mahihirap na kababayan, matagal na po nilang ramdam yung kahirapan. Kaya nga, para tuloy ako nagsilbing para tuloy ako nagsilbing ako yung gobyerno, ako yung may obligasyon dito sa mga kababayan ko na para tulungan na samantalang may gobyerno naman sana tayo dapat na tutulong din sa mga kababayan natin na mga hirap na hirap sa buhay. Pero sino ngayon ang sino ngayon ang gumaganap na dapat gampanin ng gobyerno? Masasabi ko pong ako. Kasi parami na po ng parami yung mga iniikutan namin. At makikita nyo yung mga itsura. Talaga namang hindi mo mawari sa sarili mo kung mayroon pa bang gobyerno. So wala na talagang gobyerno. Lalo to wala na po mga investor, wala na po. Nagsipag-alisa na po lahat ng mga investor. Yung mga malalaking kumpanya po rito, kagaya po nung hindi ko lang po nakuha yung kumpanya ng Dextrose, yung gumagawa po ng Dextrose. Ayan po ay foreign company po yan eh. Dahil nga sa natatakot na baka kulimbatin din bangag yung kumpanya nila, mas minabuti na lang lumayas na lang. Imaginin mo factory po ito ng Dextrose, lahat po ng klase ng Dextrose. O ngayon, mangyayari niyan, mag-i-import tayo. Ay wala na nga tayong pera para mag-import eh. Kaya ang mangyayari, patay lahat itong mga kababayan natin. Kaya tandaan niyo po itong sinasabi ko. Kaya ganun na lamang po ako makapagpan dito eh. Kaya kahit na binibigyan ko na lang ng sakit itong mga hayop nito para magkandamatay na lang talaga itong mga ito. Ito, sabay-sabay po ninyong isumpa na itong mga putang inang mga kongresista hanggang presidente hanggang senador. Kasi talaga namang pong wala na kayong maaasahan pa. At ninakaw na po nilang lahat. Marami pa po kumpanya ang nagsipaglayasan na. Sabi ko nga po, zero na. Wala na. No. Kaya kung ito eh. Kaya sobra. Kaya kung ako sa inyo, sabi ko nga sa inyo, ay kung na lang, sabay-sabay na lang natin na ipagdasal na magkandamatay-matay na lang. Magkamatay na lang lahat itong mga itong mga congressman, mga na ito. Mga congressman, mga senador na yan. Kasi yan talaga ang nagpahirap sa bayan. Yan talaga ang nagpapahirap sa inyo. Baka hindi nyo alam. Hindi man nila kayo literal na ginigilitan ng liig.
sa ibang pamamaraan po, kayo pinapatay ng mga politikong ito. Ang tandaan niya. Kaya malapit na naman yung eleksyon. Ilang ko na lang, 2 taon na lang. Eleksyon na naman, kaya nagpopormahan na naman. Kanya-kanya na namang siraan dito, siraan doon. Itong mga bullshit na mga, okay lang sana kung nagsisiraan sila kung magagandang itsura nila, mga gwapong mga itsura nitong mga politikong ito. Iisa lang mga mukha nitong mga putangan to eh. Iisa lang. Kung hindi mga mukhang kuhol, itong mga hayop na mga politikong ito, mukhang suso. Mukhang butiki, mukhang buaya, mukhang bayawak. Tingnan nyo itong si Abante. Di ba mukhang bayawak yan? Sino pa? Kadami-daming mga mukhang kuhol dyan. Yung si Tambunting, mukhang television. Kaya lapad-lapad ng katawan. Parang TV. Kasi nga, di ba sila may-ari ng pawnshop ng Tambunting? Tingnan mo, papangit ng mga putang nan to. Yung kandun, yung ano to. Pagkapapangit itong mga hayop na ito, ayaw ko nun dyan. Mayroon pa dyan na congressman na ngiwi na, pati ba naman yung gupit niya, ngiwi pa rin. Yung sisindan niya. Di ba makita niyo yung gupit niya, di ba? Ngiwi na yung bunganga niya, pati yung buhok niya, ngiwi pa. Nakaganyan di ba? Di ba nakaganyan? Yan, kita niyo? Yung si ngiwi, yung si sindan niya. Pero ang hilig magpa-interview ang putang na. Pero nakangiwi na, yung pambuhok, one side na lang, nakaganyan na. Ay mga tarantado. Di ba? Hayop. Ano? Wala kayong makitang magagandang itsura, mga politiko. Lalo na kung mga adik pa, wala na. Pare-pareho na. Yung pare, yung pare na mayroong cancer na rin yan. Yung nag-addict, kaya nagka-cancer yan dahil nga 15 years na suminghot ng shabu. Kaya may cancer na rin ngayon. Baka bukas makalawa, baka mamatay na rin. Sino yon? Si Bilyon ni Babayan na pare. Tingnan mo, nakasuot pa ng ang tawag ba doon? Sutana ba yan? Pagka sa pare, anong tawag doon? Yung pangpare. Pupunta yung animal na pare na yan doon sa ombudsman mag-file ng kaso ng impeachment kay VP Sara. Pero nakasuot pang pare. Ang kapal ng mukha nito, hindi yata niya alam yung batas. Na ang batas ay walang pakialamanan ang estado at saka simbahan. Pero nandun siya, sumausaw, kaya may cancer na rin. Hindi lamang po, ang dami palang sakit niyan. Kaya sumipsip kay Bangag para mabigyan siya ng pampagamot ng hayop na yan. Hindi lang hindi lang yung cancer niya. Mayroon na ring tulo ang putang ng pare na ito. Pare-pareha sila, dilayla na yan. Naku, nakakapangilabot. Anyway. So, ayan. So, tatandaan nyo yung congressman ngiwi na yan, tandaan niyo yan po ay NPA. NPA yan. Ayan po, ayan. Ganyan po ang buhok nan. Di ba? Tinadal na kangiwi. Ang hilig magpa-interview, ngiwi ang putang na. May cancer pala ang bibig niya. May cancer pala ang bibig niya, kaya ganyan. Nasisindan niya na ulol na congressman. Anyway,
At sa lahat po ng aking mga subscribers, gagawin na lang po natin dito, mga asar na lang tayo. Mga asar na lang tayo. Kasi, dito naman, pagka may napikon, baka mamaya pag napikon sila, atakihin. Atakihin sila, ay di, mayroon na tayong puntos. Di ba? Kaya mga asar tayo, mga asar dito. Wag lang atin-atin lang ito ha. Pero pang-aasar lang itong gagawin natin. Malay mo, sa aasar natin dito kay Kwan. Kay Delilah, atakihin yan. Ay, di ngayon, ay di nabawasan na ng Kwan dito. Nabawasan na ng matandang manyakes. Di ba? Yun ang sinasabi ko. Anyway, sa lahat po ng aking mga subscriber, maraming salamat po sa patuloy na subaybay ninyo dito sa Walang Kakwenta-Kwenta nating channel. At isa lamang po ang masabi ko, mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan.